mga boss natin dyan. Alas 7 na nga ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Good morning, Audrey Carla Jules. Magandang umaga. Happy Tuesday. Happy Tuesday. May tanong lang ako, kanina kasi nagbukas ako ng Facebook, bakit hindi ko naman friend yung mga appear na siya sa newsfeed ko? Kasi malapit ng eleksyon. Yes. Bakit? At everyday yun na yung topic natin. So, paano minomonitor ng Facebook? Well, actually, kasi ang usual na nangyari dyan, kapag yung mga friends mo, nag-like sila ng isang post, kahit na hindi mo nilike yung post, pwedeng lumabas sa timeline mo. Hindi, kasi parang lumalabas siya sa timeline na parang friend mo eh. As a suggested post siya. Yun nga. Or yun ad nga. siya. Ad siya. Sponsored ad. So marami na nga rin talagang advertisements na lumalabas. Wala pa man din ang campaign period. At marami na tayong nakikitang paid advertisements. Paid by friends. Pero mamaya may right. makakausap tayo about this. Later. O para, mamaya siguro, no? Kamusta ba kayo kahapon? Siyempre, payday. Oo nga, ikaw. Dahil nag-shopping ka na naman. Binigyan ko ng maraming pagkain yung aso ko, syempre. nanood ko na naman ba ng sine? Hindi na. Okay. Siyempre, alam nyo, importante ngayong umaga na pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Para sa aking unang Teka Moment, alam nyo ba na ang pamahalaan or Aquino administration ay very positive po sa kakahinatnan ng peace process. Kasabay po ito ng decommissioning ng ilang puwersa ng MILF. Sinabi po nila na ito tinitingnan ng Malacanang na very positive and about this peace process na magiging maganda ang resulta nito. At sinabi nila na we can achieve peace and of course inclusive prosperity through unity. At unti-unti na nga inuunti-unti na rin yung pagsusurrender ng arms ng MILF dito nga sa government, dito sa pamahalaan. So magandang simulain nito dahil nga bagamat may mga delays sa Congress, very positive po yung pamahalaan pagdating dito sa programang ito. Actually, itong part ng decommissioning ay bahagi ng annex on the normalization of the comprehensive agreement on the Bangsamoro, itong CAB na pinirmahan last year. At ito ay, syempre, decommissioning para siyempre formal na i-turn over yung mga armas, magkakaroon ng actual registration process and verification. Nagaganapin yan sa Camp Daropanan. Ito ay pangungunahan ng IDP o itong Independent Decommissioning Body kung saan iba't ibang mga membro ang nandito. Katulad na lamang from Norway si John Erik Wilhelmsen, meron din mula sa Brunei at iba't iba pang bahagi ng mga sektor na ating lipunan. So talagang makikita natin na meron genuine civil process dito na iba't ibang sectors dito ay makikilahok. Yes, not only that, President Benigno Aquino III will also lead the ceremonial turnover of 75 high-powered MILF weapons to the government. Actually, may total po na 105 members of MILF's Bangsamoro Islamic Armed Forces are also set to be decommissioned. So when you say decommissioned, it means to remove or to magbaba ng armas. Pagbaba, yes, to surrender. It is actually a part of the normalization process set forth by the peace deal between the secessionist group and the Philippine government. So the decommissioning process will start days after Congress failed to pass before adjourning sessions the controversial Bangsamoro Basic Law, which embodies the peace deal between the government and the MILF. Alam nyo, maidagdag ko lang kasi may mga kritiko rin na nagsasabi na ito yung maaaring palabas lamang, pero alam mo, hinamon ni GRP panel Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer ang mga kritiko na sumama mamaya para makita, ma-witness mismo yung mga miyembro ng MILF na isusurrender yung kanilang mga armas. Ngayon, merong 4 na phase po ito. Ang unang phase yung mamaya, magaganap mamaya. Tingnan natin kung meron tayong special coverage dito sa PTV4 kaugnay niyan. Ang susunod, yung third phase, may 30% na isusuko rin ng mga baril. Third phase, ganun din. At yung pang-4 na phase, yung panghuli, ay yung magaganap sa 2016. So, kagaya na sinabi kanina ni Dayan, bagamat medyo naantala yung proseso doon sa
Kongreso ng BBL ay itinuloy pa rin nila yung decommissioning. At merong decommissioning body na papagitna dito. Actually, sabi nila, yung simula daw ng decommissioning, ito daw ay simula na rin ng pagtitiwala sa bawat kampo. Ang napakahirap ni niya. Senator Drilon na magandang output dito na pwedeng mas maraming mga congressmen and mga senators na mas maniwala dito That's sa BBL. Kasi nga, gaya na sinabi mo, Audrey, no, pwedeng chance to para sa mga critics na makita nila na meron genuine or sincere reason para maipasa itong BBL. Let's just hope for the best and let's just be positive about this. Maging optimistic tayo tulad na lamang ng ginagawa ng ating administrasyon. Ayan, ako medyo mabigat ang diskusyon. Ito naman, let's make this day light. Alam niyo po ba, ang Facebook ay meron po bang bagong feature sa ating bansa noong June 10? Ito po ang Nearby Friend feature. Kaya nako, para sa ating mga boss dyan na gusto makipag-meet sa mga friends nila. Jules! Oo, pwede nyo makita kung talaga bang malapit na ang inyong kaibigan o hindi. Dahil ito po ay... Malapit. Kung malapit actually, sa'yo. this is an Parang optional Tinder. feature. Kasi security option. Wow, may din Tinder eh. ka ba? Hindi ko rin alam Parang yun eh. ganon. Pero Nasa ang mangyari Tinder kasi, si Audrey. i-on mo yung nearby feature o nearby friend feature ng Facebook at doon mo makikita kung meron ka bang kaibigan na malapit sa'yo. Hindi mo rin naman siya i-on. And of course, let's just all be careful kasi Yes, marami delikado nagtitima yan. dito. Minsan yung iba na-hack yung account ng friends natin, iba na pala yung nagmamanage, tapos kinakausap natin, tapos o-open natin yung security, yung setting or yung option, tapos yung pala iba na pala. Alam mo, hindi ko alam na yung mga ganyang dahil ibang generation na kayo, no? Pero nung panahon namin ang tawag dyan, eyeball. Eyeball. Oo naman. Face to face. Face to face. Akala ko nagtitinder si Audrey ngayon. Ayun, Oo FaceTime. nga, bakit It's a dating website ko eh. online. Nabasa ko. Pero ngayon, ang dami ng ways. Like, for example, ito, kung kunyari makikipag-meet ka sa iyong girlfriend o kaya kay Jules na laging sinasabing malapit na siya. Pero di ba Pwede marami lang na namin rin i-on na yun. victim? Di ba gusto nila i-off na lang yung option na kung saan ka, yung location delikado. setting. May Di ba? tanong ako. Actually, feature. Kasi ako ginagamit ko yung location palagi. May tanong ako, Pinagsabihan ako. halimbawa kayong tatlo, sinabi niyo sa akin, nasa PTV4 kayo, tapos lalabas doon sa may, Pwede. nasa Trinoma pala kayo. Malalaman ka? Ang makikita lang yung malapit Hindi. sa'yo. Ay, So malapit kung lang. kami as a Trinoma, so malalaman mo, wala ka pa. Pero alam nyo, Carla, Audrey, Jules, meron ding option doon na pag pinrest mo, kunyari nasa PTV ka talaga, nilagay mo nasa the fort ka, pwede. Pwede rin actually. Pwede rin siya. mong i-manipulate. Lalabas the fort. Ikaw bahala mag-control dun sa settings. Pwede rin magsinungaling, gano'n. Yes. Pero baka Okay. bago to, so let's see. Let's see. Well, meron na siya. Mamaya i-check natin sa Facebook. Uy, may share ako. Di ba sabi nga nila, minsan ma-manipulate na rin ng social media yung buhay ng isang tao. Like, minsan, Feelings. feelings. Parang nagpe-pretend ka na masaya ka through your status, which in reality, hindi naman. Yes. Di ba may commercial na ginawa? Yes, and actually may study na ginawa na one time pala may ginawang manipulation ang Facebook na naglabas sila ng iba't ibang mga articles kaya mas naging malungkot yung mga tao. So possible na through social media Naapektuhan. Manipulate things. That's May right. epekto sa personalidad. Alright, si friend, go na Para daw. si Gilbert, post ng post. Yeah, si Oh, Mr. Selfie, di ba? Okay, so mula sa atin, Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating ngayong Workday Tuesday. Unang-una, pag-uusapan natin ang performance sa mga atletang Pilipino sa Singapore SEA Games 2015. Sunod naman ang NAMFRELS Election 2016 Pam-Pam Campaign. Pag-uusapan din natin ang scholarship para sa mga nagbabalak maging marino. At syempre, dahil Tuesday ngayon, meron tayong Cooking Master Boss. Eh, kainan. Siyempre gusto nating i-congratulate yung Gilas Pilipinas, no? Nasungkit nila yung Congratulations. gold. Congratulations! Pero ito naman, mapapanood din po natin ang Real Talk at ang ETC. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood via live streaming ttv.ph. Maaari nyo i-like ang aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at visit ang aming YouTube page, PTV_PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!